Kaya ganun, bago kayo bumiyahe, lagi nyo pong i-check left and right na flasher indicator ninyo, kasi siyempre para yung mga nasa likod ninyo, pagka pupunta kayo ng kaliwa at kanan, malalaman nila yung intention nyo kung saan kayo pupunta para hindi kayo mag-disgrasya. Iwas disgrasya po yan. Kaya lagi nyo i-check to na dapat meron to gumagana, kasi malaki po ang fine or penalty niyan sa LTO at saka sa HPG. At saka siyempre sa safety nyo na rin. Kaya ayan, palitan nyo na. Mura lang naman po yan, 200 plus, iwas penalty at iwas disgrasya. Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong gagawin at kakabit dito kay Black Mamba, syempre sa Griffin 180 natin. Yan, bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng mga Griffin, Falcon at Samurai owners dyan. Syempre ang grupo natin, Griffin, Falcon, Samurai Community. So ay mga ka-DIY, hindi na natin tatagalan yung introduction para mas mabilis yung vlog natin. So ang gagawin natin sa araw na to ay magpapalit tayo ng flasher. Yan sa mga nagtatanong sa atin, kasi marami nag-PPM sa atin, Boss Burntam, ano yung pwede natin ikabit o ipalit na flasher dito sa Griffin 180 natin. So ito na yung mga ka-DIY, watch and learn. So dito kasi sindi natin, matagal na rin to na nagka-diferensya, siguro almost 2 weeks na rin. At tinesting natin, flasher natin, pakita natin yung indicator sa left side. Yan, pakita mo gumagana yung harapan na flasher sa gilid, silong. Yan. Dito wala oh. Diba, kita nyo naman wala. So may vlog na tayo niyan na ginawa natin, inayos natin to yung wiring niya, pero wala pa rin. I-flasher ko sa kanan, yan, gumagana. Okay, so para matesting natin to, although papalitan na rin natin, i-check na rin natin, gagamit tayo ng tester mamaya. Okay, pero pakita ko sa inyo kung paano baklasin to. Yan. Pero unbox muna natin to mga ka-DIY. Yan, meron tayo in order dito. Yan, pakita mo po sa from Shopee. Ayan, so same lang din siya. Ang pagkakaiba lang po nilang difference nila, hindi po siya glossy, matte black po siya. Itong sa atin kasi sa Griffin, glossy po yan, no? Makintab. So ito yung ipapalit natin. Pwede naman to either left naman yung kinuha natin, pwede naman sa right. Ayan. So ayan, yung sukat niya mga ka-DIY, halos same lang din sila. Ang difference lang nila yung lens. Ito kasi is aftermarket, hindi po siya original. Pero ang price nito nasa 250 kasama na po ang shipping. So ganyan na ganyan. Yung itsura naman niya halos same lang din po sa lens kung saan yung LED. Pero ito sa atin makintab talaga siya, glossy pati yung sa lens, di ba? Ito hindi masyadong clear, oh. Okay? Pero for the pansamantala naman to. Ang original kasi to, pagka bibilin mo, nasa almost 800, 2 pieces na po yon. Yung binili po natin ay pwede sa ATV 150, Click 125 150, pwede rin sa PCX to. Basta Honda, wag lang yung sa bid. So yan, try na natin na ikabit. Ito na rin pala yung mga kasama niya. Tapos alam ko may kasama na rin tornilyo yan. May kabit natin to mga ka-DIY para mabaklas natin to. Tanggalin natin yung mga bolt dito. Yan, screw type, tatlo. Yan. Dalawa siya. Tapos isang maliit dito. Yan. Sa mga gusto makatipid, gayahin nyo tong video. Saglit lang naman to mga ka-DIY. Yan. Pagka natanggal mo to, itong cover, makikita, ma-access mo na yan. Pinalitan ko na to actually. Push pin kasi itong niya. Yun, nilagyan ko na ng clip. So nandito na siya. Merong clip lang to, tapos size 10. Dito tatanggalin natin. Hirap na part dito kasi ito yung tatanggalin natin, no? May nut siya na size 10. Yan, medyo tricky to. Ang ginagawa ko talaga dito ay ito mismo ang tinatanggal ko. Pero i-try natin kung makuha natin dito. Hirap.
Medyo mahirapan talaga tayo mga kadiway na magpa-class dyan. So ang gagawin na lang natin, tanggalin na lang natin itong tapaludo. Yan. Para matanggal mo itong tapaludo, tanggalin mo muna itong yung ilaw na to, yung pula. Ito. Para ma-access mo itong tornilyo. Ito, pakita mo. Yan. Natatakpan niya kasi ito kasi yung nag-hold dyan. Marami tayong tatanggal, babaklasin, no? Yan. Tatlo to na malalaking tornilyo. Ito yung isa. Tanggal natin itong tatlong malaking tornilyo. Meron pa doon sa loob na dalawang mali. Ito naman yung dalawang maliit. Puro Phillips screw to. Ingatan nyo na mawala yan kasi hirap maganap. Isa dito. Yung palawag pakaliwa. Ayan o, umaangat na, gumagalaw na siya. Yan. Yan na, pag natanggal na natin yan, ito na, ma-access na natin, no? Ito sa bila. So, yun na mga kadiway. Ang hirap kasi doon eh. Hindi natin maano ito. Luwagan natin yan. Yan mga kadiway, 10mm yung gamit natin. Para dito. Hindi mo kasi ito madukot doon. Hirap. Yan, so pag nalawagan na natin to, hilain lang natin yan. Tanggal na. Tapos yan. Ganyan lang siya. Mabilis. So ang gagawin natin dito, testing natin para mapakita ko sa inyo na sira na to. Lagyan na. Sindi natin to. Yan, flasher natin. Flasher natin, tapos check natin to. Anyway, nagpa-flasher tong tester natin. Ilagay natin to sa body ground dito. Hanap kayo ng magandang body ground yung walang pintura. Tapos lagay nyo sa orange. Yan yung, ito yung positive nya. Yan, gumagana oh. So ibig sabihin, good yung wirings. Ito talaga sira na yung flasher. Okay, so palitan na natin. Yan, para mapalitan natin yan, hindi na natin tatanggalin yung socket doon. Ang gawin natin, puputulan na lang natin dito kasi parehas lang po yan ng color coding orientation, green at saka orange. Ayun. Okay, putulan na lang natin dito. Ayan, so ito yung ano na lang natin, sukat natin. Dito ko na lang siya putulan. Ayan, so pinutulan na natin para matanggal na to. Ayan. So, sukatin natin. So, ang difference na dito mga kadiway, kung mapapansin nyo, itong original, kulay bronze o parang tanso. Itong lagayan ng thread. Ito naman, silver o stainless. Tapos, medyo, yan, nakaumbok. Ito, flat talaga siya dito. So, try natin kung kasya to. Lagay natin yung wire. Pinilit natin. Ito yung guide doon eh. Check, hindi na ako nagpalit ng rubber. Try ko na lang kung pwede to. Rubber. Ayun, pwede naman yung rubber natin. Yan, salpakan lang naman. Ayun, plug and play lang naman siya mga ka-DIY. Dapat nyo lang to, yung guide. Ayan. Yan, pilit nyo lang ng ganyan. Pero maganda dyan, try muna natin. Lang natin dito mga ka-DIY. Kasi yung socket nito, yung original, nandito pa sa gilid. Masyadong malayo. Kaya putulan na lang natin to.
Tapos balatan natin. Ayan. Simple na naman to sa orange. Lagay mo rin sa orange. Parang manipis tong nabili ko. Manipis yung wire na nabili natin. Yan. Pero okay naman, sakto lang. Pero yung original kasi makapal yung wirings niya. Yan. Itong original is nice ko na rin to. Check natin ito naman kapal ng wire. Yan o, kapal. Ba? Tapos ito yung sa green. Check natin. Yun. Pag mag-i-stress kayo, huwag masyado matiin para hindi kayo maputulan. So ayan mga ka-DIY, tatry muna natin bago natin i-fix. So orange sa orange. Tapos green sa green. Yan. Check natin. Huwag yung pagdidikitan na. Check natin kung magpa-flasher na. Ayun. So gumana na mga ka-DIY. Ayun nga, flasher nga ang problema. Okay? Yan, so naipakita ko na sa inyo. Yan o. Green sa green, tapos orange sa orange. Yan, so gumana na. Dito, ayaw nang gumana. Wala na talaga. So yan, ganyan lang po ang pagpapalit. Patayin muna muna. So yan, pinatay muna natin para di magsaya sa battery. Para i-fix na rin natin to para hindi siya magkaroon ng short circuit. Okay? Ito kasi ang purpose nito para hindi mapasukan ng tubig. Ayan. Hindi ko na nilagay yung rubber nya. So ayan mga ka-DIY, pinalitan natin ng bolt nya kasi itong original size 10 yung kasya sa kanya. Ayan, 10mm. Dito naman hindi siya kasya. Okay, ang kasya sa kanya 8mm. Tapos lagyan din natin ng washer nya. Ayun. So ayan, hinihigpitan na natin mga ka-DIY. Size 9 yung ginamit ko kasi size 9 yung bolt head. Yan, so mahigpit na yan. Saka na natin i-ano. Yan, mahigpit na. Lagay na natin to. Okay. Yan na. So dito, orange sa orange. Yung magandang pagka-splice yung gagawin natin, pagkadikit para hindi mabaklas-baklas. Yan, tapos lalagyan natin ng electrical tape. Yan, so ang electrical tape na gamit natin dito na ito, made in Taiwan. Malambot pero makapit. Yan, so pakapalan nyo lang para nasa ganun mas maganda yung kapit niya, at the same time hindi mapasukan ng tubig. Yan. Tapos sunod natin tong green, ilagay natin tong sinkable tube. Mas maganda to, mas makapit. Putulan lang natin kasi masyado mahaba. Natin sisindihan. So yan, ilagay na natin, tapos painitan natin pag malakas. Yun, tapos dudublehin pa rin natin siya ng tape para mas matibay. Yun, ganyan, para wala magkakapasok na tubig. Kasi pag napasukan ng tubig to, magbibuild up ng corrosion. Yun yung dahilan kaya hindi magkakaroon ng contact. Magiging abo yung wire. Kasi kakainin ng ano yan, corrosion. Yan, duble-duble yan para safe.
Tapos ilalagay pa rin natin to. Yan, tapos titipan din natin. Yan, okay na. Kabit na natin yung tornilyo. Kung kabit na natin, ang unahin natin lagay mga kaliway dito. Itong malalaking tornilyo. Para lumat. Okay. Yan, tapos na, mapasya na. Okay na mga kaliway. Yan, pinahinal natin bago natin ikabit lahat ng tornilyo. Yan, so ikabit na natin yung tornilyo na maliit dito. Yan. Tapos sa kabila. Tapos sikpitan na natin ito. Natin yung reflectorize niya. Ito. Yan. May guide to. Yan. Pwede namang baliktarin nyo yan. Pero dapat yung pangalan. Yan. May nakalagay top dito siya. Last but not the least, ito na yung cover. Tapos na, di ba? Ganun siya kadali. Pag ayan, lagyan na natin tong mga tornilyo na dito. Tatlo, dalawang malaki, isang maliit sa baba. Ayan. Tapos ito. Pagka minsan buksan-buksan nyo to, tapos linisan nyo, bugahan nyo sa pag nagpapamotor wash kayo para matanggal yung mga putik, kasi magpupus ng kalawang yan. Itong bracket na to magkakalawang, magputol, magbabali. Kaya mga kadiway, okay na yan o, mata mo magana na sa kanan, kaliwa, so okay na. So mga kadiway, tapos na po natin ginawa. So ayan, yung kinabit pala natin ng flasher dito ay pwede sa click 125, 150, ADB 150, 160 at syempre sa PCX. Same lang po yan mga ka-DIY. Ang magkakatalo lang, gaya ng sinabi ko, kung makikita ninyo ito, yung original ay gloss type. Itong nabili natin na pang click ADB ay ano siya, matte black. Tapos yung lens niya hindi masyadong clear o makintab. Matte kasi yung design niya. Kaya advice ko po sa inyo, pagka magpapalit kayo, bibili kayo nito, dalawa na lang, dalawahin nyo para pantay po sila na matte black. Or kung hanapin nyo gloss type, kasi ito tinesting ko lang naman to kung pwede. So ayan, sa nagre-request, yan pwede naman, kaya lang yung kulay at yung ilaw, mas mailaw, mas maliwanag pa yung original. Yan yan, mas maganda yung buga nung ng original talaga. Kasi ito nasa 250 lang po ito mga ka-DIY, kasama na po yung shipping. Yung original na pang Honda 800, ayan, both na po yun. Okay? So ayan, papalitan ko na rin to ng matte black. Bibili na din po ako nun. Ipunan na lang natin yung original siguro mga ka-DIY. So ayan yung link, ilalagay ko na lang po sa comment box at saka sa description below. Order nyo na to, legit na patunayan natin. Maganda rin naman ang quality ng niya, wire nya. Sulit naman mga ka-DIY. So ayan, sundan nyo lang po yung process. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natutukanan, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Kaya mga ka-DIY, God bless po sa inyo and ride safe always. To God will be the glory and burn times. Signing off.